Another day, another video na naman. So, let's start. Okay, so, ang gagawin natin ngayon, pagsasabay natin yung pagbasa at saka yung explanation para mas mabilis. So, mag-start tayo sa pinaka-taas. Wegogin Sangdam Sentue, Foreigner Counseling Center. Sangdam means counseling or counsel. Neyong content, tehan, about, solmyongro, explanation, manen, correct, gosum, thing, and motionika is what. Ang kailangan po natin is makuha natin ang whole context ng question na ito. Sabi dito, alin sa mga explanation or description na nasa apat na sentences na ito ang tama sa pinapakita na data sa ating pie chart. So, meron tayong apat na sentences dito. Ang pipiliin lang po natin yung tugma, yung sinasabi sa data ng pie chart. So, meron tayong step by step na sinusunod. Step number 1, kukunin nyo po yung salita na nandito. Titingnan nyo po yung unang salita na nakikita nyo. Henjong ummo. Pag nakuha nyo na ito, nabasa nyo na po ito, hanapin nyo siya sa mga salita na nandito. So, nandito po siya sa orange. So, ngayon, punta na tayo sa keyword. Keyword niya is kajang choksumnida. Kajang choksumnida, ibig sabihin pinaka, kajang choksumnida konte. Ang gagawin na natin ngayon, i-match natin siya sa data na pinapakita sa pie chart. Itong henjong ummo ay pinaka-konte. Meron siya 28%, so hindi po siya yung pinaka-konte. Yung 14% po ang pinaka-konte. Mali ang number 1. Number 2, again, punta ulit tayo sa pinakaunang salita. Match natin siya, hanapin natin siya sa mga salita na nasa ating chart. So, nandito po siya sa pink or peach. So, meron siya 37%. Ang kanyang keyword ay kajang mansomnida. So, kajang mansomnida means pinakamarami. Tinan nga natin kung siya yung pinakamarami. 37%. So, yes, siya yung pinakamarami. Nakikita nyo naman, mas malaki yung kanyang slice. Siya yung pinakamarami. Actually, nahanap na natin ang sagot natin. Ang tamang sagot is number 2. Pag nasa actual na exam na po kayo, pwede na po kayo mag-proceed sa next na questions. Okay, so dalawang purpose ng pagtitipid ng oras sa exam. Number 1, para po hindi kayo kinakabahan. So, alam niyo naman po, pag sa actual exam po, ang kalaban niyo talaga is yung pressure. Okay, yung time limit po. Alam niyo naman po na bawat isang question ay may allotted na time dyan. Number 2, para po yung mga matitipid niyo na oras, magagamit niyo sa mas mahirap na question na may encounter niyo pa. So, since hindi naman po ito exam, wala naman po ako sa actual na exam. So, yes, i-proceed po natin yung 3 and 4. So, number 3, sa Opchang Pyongyang. Hanapin natin ang salitang ito dito sa mga salita na nasa chart. So, nandito siya sa slice na may kulay red. So, ngayon, check natin yung kanyang keyword. Chulban을 넘습니다. So, chulban means kalahati. 넘습니다 means lumampas, lumagpas. Exceed, sumobra. Okay, so sumobra sa kalahati. Tingnan natin yung slice niya kung sumobra ba sa kalahati. Meron po siyang 14% lamang. So, hindi nga po siya nangalahati. Okay, so mali yung number 3. So, let's proceed sa number 4. Hanapin ulit natin yung salitang nandito. Saobjangne kaldeng. Okay, so hanapin natin dito sa chart kung nasaan siya. So, nandito po siya sa slice na may kulay purple. Diyan po siya. So, tingnan natin ang kanyang keyword. 210, mansumnida, pangalawa sa marami. Tingnan natin ang kanyang data kung pangalawa nga ba siya sa marami. Meron siyang 21%. Kung 37% ang pinaka marami, ang 28% po yung pangalawa. Yung 21%, pangatlo po siya. Hindi po nag-match yung sentence dito sa pinapakita sa ating data. Ayan, ganun lang po kadali sumagot ng graph. So, kung nagustuhan niyo po ang video na ito, follow for more para po updated kayo sa mga iba pa nating mga videos na i-upload. And don't forget to subscribe to my YouTube channel. Nandito po yan siya. And also, pwede niyo po ako i-follow sa aking TikTok. Thank you! Bye! Annyeong!